Magandang umaga po. Salamat sa panahon kay Attorney Herbert Matienzo, ang Executive Director po ng PCAP. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Manong Ted and Ma'am Chacha. Salamat sa panahon. Attorney, una po sa lahat, what is the governing law para po dito po sa PCAP na ito? Ang Philippine Contractors Accreditation Board ay born out by Republic Act number 4566 as amended by Presidential Decree 1746 and further amended by Republic Act number 11711. Okay. So in other words po, sir, ito po bang Republic Act number 4566 is still in effect? Yes, Manong Ted. Ito po ay in effect pa po since 1965 if I'm not mistaken po. Yes, sir. Yes, sir. Matagal-tagal na po ito, no? So, Opo. ano po ang ang papel ninyo para po sa mga contractors? When you say contractors, ito ho ba ay lahat ng contractors, private projects or government? And ano po ang inyong power? Meron ba ho kayong disciplinary power? Go ahead, sir. Unang-una po, ang PCAB po ay may mandato to issue, suspend, and revoke licenses po. So kasama ho sa tinatanong yung power ay sa disciplinary na dito ho papasok yung aming quasi-judicial function to suspend or revoke their license if found guilty of some violations of the terms and conditions of their license or other laws in relation to the use of their license, sir. Yun. So, kumbaga, you have your quasi-judicial powers. Ano po, attorney, no? Yes po, sir. Okay. And in other words, you can issue subpoena. Subpoena Yes po. juris tecum. Opo, ha? Dito po sa mga contractors na ito. Oo, opo. Kumbaga, halimbawa dito, by the way, ito hong mga contractors na pinag-uusapan natin, lahat ho ba ito ng nangongontrata, pati po sa mga, sabihin na po natin, mga private na mga, halimbawa, gumagawa ng bahay, o ito ho lamang ay para po sa mga proyekto sa gobyerno? Lahat po ng mangungontrata, be it for government-funded project or privately funded project, ay kailangan po ng contractor's license issued by the Philippine Contractors Accreditation Board po. Okay. Ito ho bang mga contractors na ito, magkakaiba ba ang mga hinihingi ninyo na mga requirements sa mga kontratista? Depende sa kanila pong klasifikasyon at ano ang mga klasifikasyon, attorney? Unang-una po, Manong Ted, iisa lamang naman po ang requirements. Ito lang po ay nadadagdagan. Depende po sa kategorya na kanilang ina-apply. Okay. For example po, habang tumataas po ang yung ina-apply na kategorya, AAA, for example po, quadruple A, mas madami ho kayong ipakitang, mas unang-una ho, mas madami ho kayong empleyadong kailanganin. Technical people po o sustaining technical employees kung tawagin ho namin. Ito ho yung inyong mga employed na engineers or architects po. Pangalawa po, yung sa financial na aspect, kung kayo po ay korporasyon, kinakailangan po namin makita yung inyong articles of incorporation, ang inyong SEC, ang inyong audited financial statement, among other things po, Manong Ted. Okay, so pwede ba ho nating ihayag po sa ating palatuntunan, attorney, ano-ano ba ho ang kategorya o klasifikasyon ng mga contractors? Nagsisimula po ito sa category E, pinakamababa, at pinakamataas po all the way to quadruple A po. So ito po ay E, category B, category C, B, A, AA, triple A, and quadruple A po. Okay. So, pwede ho ba naming malaman sa government projects po, particularly DPWH, ano po ang pinakamababang kategorya ng kontraktor na maaari pong gumawa ng pagawaing bayan? Ito po ay nakadepende po sa requirement po ng implementing agency. Sila ho ang na kung depende ho ito sa amount ng proyekto at pati ho dun sa klase ng proyekto na kanila pong ipapabid. So, kayo ho ba dyan sa PCAB ay meron na pong informasyon, kaalaman kung ano ba yung pinag-uusapan natin ditong halaga ng kontrata? Doon po na lang tayo siguro po magsimula yung, kasi pwede kang pangkaraniwan po lamang na excavation, maliliit po na proyekto. No? Usually po, magkano bang halaga ang dapat pong ang minimum o maximum, para po sa isang nasa kategorya po na pinakamababa?
Pinakamababa po category E. Kailangan niyo din hong mag-rehistro para sa government registration. Dito po may karampatan pong ang tinatawag po actual range of contract cost. ARCC po. Ito po yung government registration nyo na magdidikta kung hanggang anong amount lang ho ang pwede niyong salihan sa pabidding ho ng gobyerno. For example po, Manong Ted, yung category E, yung pinakamababa, bati ho sa ating regulasyon, hanggang 1 million pesos lamang po ang halaga ng pagawaing gobyerno ang pwede ho nilang salihan. Okay, sige. So dito ho na lang tayo magsimula po sa A. Opo, sa A muna, bago po yung mag-quadruple. Sa A po ba, opo, mga ano pong halaga ang kanila pong maaari po maximum na pwede pong lahukan? Ang maximum po ng category A, Manong Ted, kung sarili lamang po nila at wala ho silang joint venture, depende ho yan sa kanilang registration. Pero ano po yan, medium B, so hanggang 300 million pesos lamang po. Okay. Opo, per project ang kanilang pwedeng salihan. So kumbaga meron pa ho siyang mga teknikalidad na depende yan kung sole ka lamang, proprietorship, marang ganun po. Depende pa po yan, Manong Ted, kung halimbawa nga po ang pinapabid po ng gobyerno ay road project. Titingnan din ho nila kung mayroon ho bang kategoryang road ang kontrakto sa kanyang lisensya. Kung mayroon ho siyang experience na nandun sa kanyang lisensya na will allow him to join the bid. Okay. So kapag 100 milyong piso po yung halaga ng kontrata, more or less ano pong kategory ang pwede dito? Magsisimula po ito sa category B pataas. Okay, opo. So category B, kapag pinag-usapan po natin ang mga revetment, mga flood control na mga infrastructure projects, category B pwede na po sa 100 milyong piso. Opo, kailangan lamang po na mayroon ho silang medium A na government registration, yung sinabi nyo na flood control, revetment, dun ho sa kanilang lisensya. Okay, sige. Ngayon, puntahan po natin itong pinakamataas, no? Yung 4A ho ba yun na kategory? Quadruple A po, opo, tama po, Manong Ted. Okay. Kapag po ganun na, wala na pong limit yon ang halaga po ng government infrastructure project? Ang limit ho na ang quadruple A po, una-una ho, kailangan ho na kayo ay may net worth na 1 billion pesos minimum. Pangalawa ho, mayroon ho kayong sustaining technical employees na nag-a-amount sa minimum na 60 years po ang total experience po ng mga enhinyero nyo o mga arkitekto. Ngayon po, nakadepende po kasi yan, Manong Ted, sa procuring entity, kung ano po ang kanilang sasalihan. Unang-una po, liwanagin ko po, hindi ho kami kasali sa implementasyon o pagpapabid ho ng proyekto. Ang lisensya ho ay isa lamang ho sa mga requirements, parang ang isang contractor ay makasali sa bidding. Madami pa hong requirements po ang particular ang DPWH. So for example ay mga hinihingi ho sa kanila pag sila ho ay nagsusumite ng kanilang mga bid po sa kanilang proyekto. Now, kung gaano po kalaki, nakadepende po ito sa procurement law natin po. Kailangan po kasi meron kayong single largest completed contract amounting to 50% of the amount of the project to be bidded. Among the requirements po yun, Manong Ted. At siyempre po, dapat po, yung 50% muna po yun, related din po dun sa project na ipagagawa. Okay, sige. So ito ho kasi ang sisimula yan sa invitation to bid, no? Nakalagay doon yung klasifikasyon, kategorya ng contractor na qualified, no? Doon po kung DPWH yan. Ngayon, meron bang basis, meron bang kahalagahan yung paid up capital ng isang kontraktor para doon sa kanyang kategorya? Nagmamatter po ito, Manong Ted, kasi po dahil sabi ko po nabanggit ko po kanina, tinitingnan po namin yung net worth po ng isang kumpanya o partnership kung sila ho ay nag-a-apply ng lisensya. So net worth po ang tinitingnan namin, its assets minus liabilities po ng isang kumpanya. Bali po, halimbawa po isang korporasyon po. Pero ang tanong ko nga po ay yung pong paid up capital per SEC document. Kasi siguro kung napansin po ninyo sa mga pagdinig, lagi pong sinisita ang isang kumpanya na napakaliit ng paid up capital, 250,000 lang, 1 million lang, pero ang nakuhang proyekto ay 4 billion, 5 billion.
Gaya po ng nabanggit ko, Manong Ted, isa lamang ho ang lisensya sa mga requirements ho para sila'y makasali. Nabanggit din po ata sa pagdidig yung net financial capacity to contract. Opo. Hindi ho ito kasama sa requirements ho sa PICAB. Ito ho ay requirement taho ng mga procuring entity. For example po, DPWH. Okay, hindi. Kasi po, para mas maliwanag, to answer my question, attorney, will that matter? Opo. So, kumbaga, Sa ganang PICAB po, sa paglilisensya po, para ho sila yung mabigyan ng lisensya, it will matter po. Okay. So, halimbawa, yung kahapon na humarap, no? Ito pong, anong kumpanya ito? Yung QM, no? Tama. QM Builders. Yes. Tama ba? Oo. QM Builders kahapon, right? QM Builders? Yes po, yes. Okay. Ang sinasabi, ang paid up capital nila ay wala pang 1 milyong piso. Pero ang kanyang proyekto po ay umabot na ng 4 billion. 40. Okay. Hindi, 4 billion yung kanyang proyekto. Kaya daw niya ng 40 billion. Yun, sabi. Okay, up to max. Sige po. So, yung pong ganun, nakakuha daw po siya ng AAA na. Yung kanyang paid up capital po, less than 1 million. So, paano siya nabigyan ng AAA category classification, gayong ang paid up capital niya, iniwala pa 1 million? Unang-una po, Manong Ted, wala hong QM Builders Incorporated na may lisensya ho sa PICAB. Ang meron ho sa amin ay QM Builders, sole proprietorship po ito na may lisensya. Ito nga po. Dahil po ito yung sole proprietorship, sir, wala ho siya dapat paid up capital. Ang paid up capital ho ay para sa partnership or sa corporations ho. Okay. So, ibig sabihin, pag single proprietorship, isa lang ang may-ari ng kumpanya, wala na pong paid up capital na kailangan per your requirement? Opo. Ito po ay nasa batas na pwede hong mabigyan ng lisensya ang sole proprietor, ang partnership, one-person corporation, or corporation itself po. Okay. So, ano logic doon? Nasa batas po na gaya po ng nabanggit ko, kailangan ho nilang mag-submit ng kanilang mga financial requirements po. Okay. Gaya ho ng unang-una ho, pinapakita nila meron ho ba silang pera sa bangko. So ito po ay papakitaan nila kami ng bank statement at kami naman ho, kasama ho sa requirement na yun, na kami ho ay allowed i-verify sa bangko kung ito ba talaga ay nasa pangalan ng nag-a-apply at may ganito ba talagang amount dun sa kanyang account. Kasama din ho dito kung sila ho ay may pagmamay-ari ho ng lupa o anumang property na nakapangalan ho sa sole proprietor, kasama din ho ito sa pag-i-evaluate ho namin upang malaman po ang kanilang net worth at kung aabot po ito sa level na kanilang ina-applyan o kung hindi ho aabot, pwede ho ma-downgrade o kaya ho ma-disapprove ang kanilang application. Opo. So sir, yung pong net contracting capacity na binabanggit, hindi sa inyo yon, sa procuring entity yon. Opo, Manong Ted, hindi po sa amin. So, ihiwalay na po natin yan. Ito pong 15 na nabanggit ng Presidente ng mga top contractors na umani nakakuha ng 20% ng total flood control fund budget, na-check na po itong lahat na 15? Lahat po, nung ito po yung lumabas, amin hong tiningnan ang kanilang datos sa amin hong system. Lahat naman ho sila ay may lisensya. Okay. Dahil kami may quasi-judicial function, amin nun din silang pinatawag upang magsumiti ho ng report tungkol sa mga proyektong nabanggit ho ng ating mahal na Presidente para makita ho natin kung meron ho ba talagang, kung meron ho silang pagkukulang, may mga hindi natapos. At kami din ho ay humingi ng tulong sa DPWH, nagpadala ho kami ng liham upang humingi ho ng records sa mga proyekto ho na nabanggit doon sa top 15. Okay. Yung bang top 15 na yan, meron ba diyang na-blacklist o nagkaroon na po ng reklamo sa inyo? Sa akin hong datos ho, nagkaroon ho ng blacklisting ang St. Timothy in hindi ho ako nagkakamali, in 2020 or 2021, Manong Ted. Okay. When you say blacklisting, kapag po PICAB ang tatanungin, ano po effect nito doon sa kanila pong lisensya? Ang una-una po, Manong Ted, kailangan po nating ipaliwanag na ang blacklisting po ay nag-uugat sa procuring entity. Sila ho ang nagba-blacklist. Pagkatapos po nito, mayroon po tayong tinatawag na interagency or intergovernment agency blacklisting. At pag ito po ay nakarating na po sa amin, ito po ay automatically pong tatanggalan namin ang kanilang government registration at hindi na ho sila makakapangontrata o makakakuha ng mga bagong kontrata sa gobyerno.
Opo, pero ang sabi po ng DPWH, 1 taon lang ho usually yung validity, kumbaga yung blacklisting mo, and then after another year, may mga hinihingi silang kaunting requirements, matatanggal na po sa pagkaka-blacklisted. Sa inyo po ba ganun din? Paano po? Sinusunod po namin, Manong Ted, ang procurement law. Nasa procurement law nga po yung tama na 1 taon o pwede pong 2 taon Mhm. ang blacklisting po ng isang kontraktor. Sa amin pong ahensya, automatically ho silang may kaso sa amin at tinitingnan ho namin ang dahilan ng kanilang pagkaka-blacklist, kung ito ho ba ay isa rin sa mga dahilan upang Mhm. tanggalan ho sila ng lisensya in accordance naman ho sa 4566 po. Opo, ito ho ba RA 4566. Opo, ito ho ba 15 ito, maliban sa St. Timothy Construction, meron pa ho bang iba na meron na pong inireklamo diyan sa inyo? Meron ho, nakakatanggap ho kami ng reklamo, Manong Ted, na maliban ho sa 15, at Mhm. ito naman po ay ina-aksyonan ho ng board na tinatanggalan ho o sinususpindi ho ang lisensya. Opo. Doon sa 15 yon, meron na ho bang nasuspend na license dito? Ang akin pong bati ho sa datos ko, ang natatandaan ko lamang po yung St. Timothy pa lamang po. Doon Oh, base ho dun sa 15. ito pong Pero 15. pwede ko hong balikan ang aming records para ho maibigay ho sa inyo. Okay, ito pong 15 ito, sa ngayon, lahat ho ba ito ay ano ang triple A ho ba lahat ito o quadruple? Meron ba Ah, kayong record kung mamarapatin po ninyo? Meron ho kaming records, Manong Ted, pero hindi ko lang ho sa hawak ngayon. Pero Mm. karamihan ho sa kanila ay AAA po. Triple A. Okay, triple Opo. A. Opo. When you say triple A, kanin nyo kanina, ito na ho yun, no? Makinig kayo mga kapatid. Triple A, nangangahulugan ho na meron kayong requirement kung talagang sila ay may opisina? Tama ba? Ah, Okay, tama. Kasama ho yan dahil ho Yes, sila yes. ho ay May opo, opisina. dahil ho sila incorporated do, kung sakali Opo. ho silang corporation, kasama ho yun sa kanilang Yes. articles of incorporation na may principal address ho sila. Yeah. Hindi po, maliban sa opisina, sila po ay may number ng mga kawan empleyado, di ba? Tama po, Okay. tama po. So kung construction company ito, dito rin po meron bang corresponding number ito ng kanilang equipment, o ngayon po ano ba ang patakaran nyo sa mga equipment ng construction companies? Para po sa AAA, Manong Ted, kinakailangan po na may minimum po kayo na net worth na 180 million pesos. Pangalawa po, yung kagaya po ng quadruple A, kailangan din po kayong may minimum number of employee or sustaining technical employees Mhm. na maghahalaga po ng 60 years po ang experience. Opo, doon po sa sinasabi nyo na ano kanin nyo, net worth? Ano po? Net worth po. Opo, net worth. Pero di ho ba kapag construction company, nagbibid ka, importante na preparado ka doon sa pangangailangan mo ng mga equipment at mga tauhan na gagawa ng proyekto. Kayo ho ba dyan Opo, sa man. PCAB, inyo bang inaalam na itong AAA licensed contractor na ito ay actual na may mga equipment, actual na may mga tauhan, o nagsa-subcontract lang sila sa ibang mga Ito po, totoo na meron pong equipment o totoong may mga tauhan? ito po ay simulan ho natin dun sa mga tauhan, Manong Ted. Mm. Kinakailangan ho na sila ay may tauhan. Ito nga po yung sustaining technical employees. Ito ho mga sustaining technical employees ho nila ay amin pa hong ini-interview para ho mapatunayan na sila talaga ay empleyado ng kumpanya. Pangalawa ho, requirement din ho na sila ay rehistrado sa SSS, sa PhilHealth or Pag-ibig para ho mapatunayan palalo na sila ho talaga ay empleyado ng kumpanya. Doon naman ho sa mga equipment, sa pieces of equipment po, ito po ay nakadeklara sa kanilang financial statement na sinasubmit. Kami po ay humihingi ng ebidensya ng pagmamay-ari po nitong mga equipment ho o kung ano man hong na-declare ho nila na pag-aari ng kumpanya upang mag-arrive ho kami sa kanilang net worth po na computed po namin. Ngayon po, kung sakali pong ito'y napatunayan namin na hindi nyo naman pagmamay-ari, wala ho talaga kayong pruweba na ito'y pagmamay-ari, kasama ho sa evaluation namin na ito'y ide-deduct ho namin sa inyong net worth para ho mag-arrive ho kami sa tamang net worth ho ng kumpanya na maaari ho maka-apekto kung makukuha nyo ho yung kategorya na inyong ina-applyan o maaaring maging dahilan din ho upang hindi nyo makuha at Aha. Opo. ma-disapprove ho ang inyong Opo. lisensya. I'm just intrigued, ano po, gaano karami ang tauhan ninyo dito sa PCAB para po sa, alam mo, yung interview ka ninyo,
yung Opo. research and perhaps field work, attorney? Sa ngayon po, Manong Ted, nasa kulang-kulang 50 lamang po ang tao ng pickup. Ilan po ang dami ng inyong nabigyan na ng lisensya na kontratista? Base po sa ating ngayon, Manong Ted, mahigit 19,000 po ang atin pong may lisensya sa Pilipinas. Okay. I'm quite intrigued nga, ano, may interview kanina kayo, may pag-aalam kayo. Ito bang mga kontratistang ito, nagkakaroon ba ng actual field inspection ang PCAB para malaman kung totoo nga ang isinusumiti sa inyong dokumento sa dami ng kanilang equipment at mga tauhan? Kasi baka on paper, kunwari, meron silang mga bulldozer o payloader, pero sa totoo lang, sila huy nakikihiram lang o umuupa lang o nagsasubcontract lang eh. Gaya po ng nabanggit ko, Manong Ted, hinihingan ho namin sila ng ebidensya tungkol dyan. At bukod ho dyan, mayroon ho kaming post-qualification po na ginagawa. So kami ho ay pumupunta kung saan nakadeklara na nasaan yung itong particular na equipment. At pag ito ho nga ho ay wala ho doon, itong maaaring maging dahilan upang tanggalan ho sila ng lisensya o mabawasan ho ang kanilang credit points para doon sa kanilang ina-applyan hong kategorya. Ayun nga po, sa libo-libong mga kontratista, may pagkakataon, may tauhan kayo na actual na nag-i-inspection sa mga motor pool nitong mga contractors na ito, sir? As in? Ito po ay nagiging challenge ho sa amin dahil nga ho kakaunti ho ang aming budget, kakaunti din ho ang aming tao. Kaya ho, challenge ho talaga ito, Manong Ted. Inaamin ho namin na ito'y challenge, pero ginagawan ho namin ng paraan ito. Kami ho ay nagpapa-increase ho ng budget para makapagdagdag ho kami ng mga tauhan, plantilla position, para ho magampanan pa ho lalo namin ang aming mandato. So ito pong 15 ngayon na binabanggit ng presidente ng mga kontratista, dito ba may record kayo actual? Kasi baka itanong ito sa inyo sa Senado. Ano po, na ito ba may record kayo kung totoo na pinuntahan nyo ang mga opisina po nito? Totoo po na sila po ay may mga equipment at talagang kayang gumawa ng malalaking proyekto? Gaya po ng nabanggit ko, Manong Ted, yun pong lisensya ay isa lamang ho sa requirement para makasali. Kung sa akin kami po ay may record naman po ng aming post-qualification sa mga nag-a-apply ho ng lisensya. Yung nga po. So yun liwanagin ko lang po na yung lisensya po ay isa lamang ho sa mga requirement para makasali. Pero hindi ho nangangahulugan na ikaw ay porket may lisensya ay mananalo na. Yeah, hindi natin sinasabi na porket may lisensya mananalo na. My question is, kasi po baka, alam niyo ho yun, kasi bawat isang contractor may folder dyan sa inyo, di ba? Requirements, ang dami niyan, no? Pati yung BIR, di ba? Tama, hinihingan, tama, BRI payment, opo, ang kanilang submission din po ng kanilang corporate niya, kung corporate income tax, individual income tax, etc., right? Kasi doon mo malalaman yung kakayahan nga po nung kontratista, di ba, sa kanya pong financial capacity. So bawat isa yan may folder. So kapag po nagdeklara sila na sila ay mayroong mga heavy equipment, yung po tanong dito, sabi ho ninyo, sa ilang libo ng mga contractors, ito lang kakaunting tauhan ninyo. So ang tanong namin, ito bang mga to, meron kayong ipapatunay na talagang pinuntahan ninyo yung opisina? Kasi may isang contractor, iisa lang opisina eh. Same address. Opo, di ba? Ilan sila pero same address. So sinasabi nga po dito na talaga bang napupuntahan ninyo para siguraduhin na totoo yung sinasabi ng aplikante ng lisensya po, attorney? Opo. Meron naman po kaming datos na maaaring ipakita kung sakaling po ito'y hingin na amin pong ginagawa ang post-qualification upang tingnan ho mabuti kung ang kanila hong sinumite ay truthful at kanila ho talagang pag-aari. Okay. Particular din ho, yung sinabi niyo ho mga income tax, kami ho ay sumusulat sa BIR upang itanong kung tama ho ba kung totoo ba ang sinumiti ho sa amin na income tax return at audited financial statement, kung ito ho ba ay talagang nasumiti ho sa kanilang ahensya sa BIR po. Opo. Sir, ito hong pag-apply ng lisensya, magkano po ba ang bayad sa PCAB? Depende ho, Manong Ted, sa kategorya na kanilang ina-apply. Siguro
nagsisimula ho ito sa pinakamababa mga 3,000 hanggang sa 150,000 ho kung quadruple A na po yung ina-applyan. Taon-taon ho ba silang nagre-renew ng lisensya? Dahil ho sa pagkaka-amyenda ho ng batas ng 4566 noong 2022, nagva-vary na ho ang renewal ho ng kontrakto. Pwede hong 1 taon, every year, pwede hong every 2 years, pwede ho every 3 years po. Okay, opo. At dito ho ba ang mga kantong kontratista, pwede po sila under your regulation mag-subcontract sa hanggang anong level kung sakasakali? Unang-una po, Manong Ted, mayroon hong batas tungkol sa subcontracting na ang sabi ho sa batas, hindi mo pwedeng ipa-subcontract kung pagawaing bayan ho ang more than 50% of the amount of the project. Pangalawa ho, bago ito ipa-subcontract, kinakailangan ho muna ng consent ng procuring entity bago ho ito ipa-subcon. Okay, and then At kinakailangan din ho na yung magsa-subcontract ho ay meron din ng sariling lisensya. Yung nga po. So dito po sa mga proyekto ng gobyerno at particular po itong pinag-uusapan ngayon, controversial na mga flood control projects, sa inyo po, kayo ho ba mismo doon sa inyo pong moto proprio na poder na mag-imbestiga at magpasupi na nga kahit mga dokumento, meron na ba kayong ginawa kahit na before this controversy? Opo, Manong Ted, bago pa ho ito, may mga natanggalan ho kami ng lisensya dahil ho napatunayan ho na sila ho ay nagpapahiram lamang ho ng lisensya. Opo. Pwede bang isa publiko yung mga yon na nagpapahiram lang po ng lisensya? Opo, maaari naman po. Ito po, public record naman po ang desisyon ng PICAB. Maaari po itong hingin sa amin kung sino ho itong mga ito. At meron ho aming website to, nakalagay naman ho doon sa ating website ho yung lahat ho ng lisensyadong kontrakto sa buong Pilipinas. So kung wala ho dyan ang pangalan ng kontrakto, it's either wala ka talagang lisensya o expired na ho ang inyong lisensya at hindi ka pa nagre-renew o hindi pa ho lumalabas ang renewal ng inyong lisensya. Hindi, sinasabi ko po yung mga nagtinanggalan po ng lisensya na nagpapahiram lang po ng Maaari lisensya. Maaari din nung makita yung mga nakasuhan, natanggalan, nasuspindi ho ng lisensya. Okay. Yun yung mga blacklisted, sa pagkakaalam ko, ang PhilJeps ho ang nangangasiwa dyan at posted din ho yan sa website ho ng PhilJeps. Opo. Attorney, ito hong mga construction companies na ito, meron po silang form na sinusumite, may mga notaryado pa yan, etc. Pwede ho ba ang isang construction company kaninyo na binibisita po ninyo, ha? Sa dami ho ng kumpanya, mayroon kayong oras para bisitahin itong kanilang mga opisina. Iisa lang may-ari, iisa lang ang address nila practically po, pero iba-ibang construction companies? Unang-una po, Manong Ted, base ho sa nasasubmit na sa amin, magkakaiba po ang incorporator or magkakaiba po ang authorized managing officer po, hindi ho pinagbabawal ng batas na mabigyan ho sila ng lisensya. So, pwede pala yun. Iisa lang ang aming address, pero iba-iba yung pangalan ng construction company. Pero ito ho ay aming napag-usapan ng board at ito ho ititingnan kung kinakailangan mong ibisahin ang IRR or ang batas po upang matingnan ho kung may pagkukulang o may dapat hong baguhin. Alright. Sige, magtanong ka na muna kasi baka tayo abutin sa oras hindi mo lang makapagtanong ating baby girl. Oo. Yes po, attorney. Kanina na-explain niyo po kay Sir Ted, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yun pong mga nabigyan ng lisensya ng mga contractors is posted dun po sa PCAB website? Yes, ma'am. Yes po. Tapos sir, kayo naman po yung nagkakaroon ng validation para ma-confirm kung yung mga pinapasa nila, nilalagay nila sa papel ay talagang totoo. Pero after a few months or after a year, let's say, or 2 years, may revalidation po bang ginagawa ang PCAB just to be sure na totoo pa rin at ganun talaga yung sinasabi nitong mga contractors na kumukuha ng lisensya. Kasi di ba pag nag-apply ka, pwede mong sabihin na okay, may ganito kaming kumpanya, ganito kadami ang tao ko, may mga machineries kami na ganito. Pero after a few years, revalidation, meron po ba? Unang-una ma'am, nabanggit po kanina na sila ho ay required mag-renew ng lisensya whether yearly or every 2 years or 3 years. So sinasubmit ho ulit nila ito. Kung may pagbabago o wala man ng pagbabago, tinitingnan po muli ito. I-evaluate ho ulit ng aming ahensya. Kung sakali man ho na ikaw ay entitled to 2 years or 3 years ang validity ng iyong lisensya, kinakailangan nyo pa din ho mag-submit ho sa amin ng yearly ng inyong audited financial statement, ITR, at yung mga tao nyo,
at kami ho ay tama ho yung term, i-revalidate ho namin ulit kung ito ba ay tama. Tusulat ho kami sa mga different agencies like banks or BIR kung tama ho ba ang naisumiti ho sa amin, tama ba ang kanilang nabayarang buwis. Mga ganito po, Ma'am Chacha. Oo. Attorney, kung 50 lang po kayo at ang dami ng mga contractors na gusto magkaroon ng lisensya, kayo na po mismo sumagot, enough po ba yung tao nyo? O for you, kulang talaga ito? Kailangan ba dagdagan ng pondo ang PCAB? Kailangan po talaga namin ng karampatang tao pa po. Madami pa po sana, kaya po kami ay humihingi po ng tulong para mabigyan pa po kami ng plantilla positions o budget naman po para makapag-hire naman po kami pa po ng empleyado para makatulong pa ho. Para ho unang-una mas mapabilis ho ang aming serbisyo at pangalawa ho para ho magawa pa ho namin ang iba pang dapat na gawin ng ahensya upang maging truthful naman ho kami sa mandato at mas mapatupad ho namin ang mandato ng PICAB. Last na lang po, attorney. Kasi kanina nagbanggit po kayo ng mga categories nitong mga lisensya natin. May binabanggit kayo, kailangan nga may years of service pa yung mga engineer, 60 years bago maging quadruple ang isang contracting company. Pero kung ako po ay may pera, gusto kong magtayo ng construction firm, I have the money, pwede akong mag-hire ng mga tao na may 60 years of experience na. Pwede bang di na ako dumaan sa ibang category? Diretso na po ako sa quadruple A? Pwede, ma'am. Pwede po. Ito ang kategorya po ay ang nagdidikta po ng kategorya niya applyan niyo whether category E to quadruple A ay ang technical financial aspect po plus overall credit points na makukuha niyo after our evaluation of your application po. Opo. Di ho ba, sir, sa inyo pong kategorya na AAA, no, kaninyo, meron po lamang minimum, no, dapat na at least meron ka gantong yaman para ka maka-accomplish nga ng gantong kalalaking government projects na doon sa level mo. So, sir, sa usapin po ng equipment, kaninyo magkano po ang threshold? Sir, yung po, hindi ho kasi porket nagsimula ho kayo sa AAA or quadruple A, ay maaari na ho kayong, kung halimbawa po kayo bagong lisensyado lamang, at ang nakuha niyo ho lisensya ay quadruple A or triple A, hindi ho nangangahulugan na maaari ka nang kumuha ng malalaking proyekto sa gobyerno on your own. Dahil ho, wala pa ho kayong experience dun sa project na sasalihan nyo. Dahil nga ho, bago lamang ho ang inyong lisensya. So dun ho sa government registration nyo, pwede ho kayong mag-rehisto kung kayo ay gagawa sa gobyerno o pwede din naman hindi. Ngayon, kung kayo ay mag-rehisto sa government registration, magsisimula po kayo sa pinakamababa. Either small A or small B. So nangangalugan ho, kung sakali ho kayo ay small B, ang pwede nyo lamang salihang proyekto ay up to 30 million project. 30 million pesos. Kaya nga po may mga joint venture kung sakasakali. Anyway, ang punto po dito ngayon, attorney, is yung katotohanan, no, doon sa contractor, sa kanyang kakayahan na mangontrata sa gobyerno. Opo. Attorney, meron na ba kayong napuntahan ng inyong mga tauhan ng mga construction companies na nagkiklaim na meron silang gantong dami ng equipment, yung pala hindi totoo? O kaya, hindi naman nila pag-aari? Opo. Gaya ho nang nabanggit ko, ito ay depende lamang ho kung kanilang i-declare sa kanilang financial statement. Kung wala ho silang declaration na sila may equipment, for example, bulldozer or whatever, kung ano man po, hindi ho namin sila dapat, wala ho kaming post-verification regarding dun sa wala ho sila. Kung meron ho silang dineclare, yun lamang po. So pwede po, kung ganyan, attorney, pwede po ang isang construction company walang equipment? Maaari po. Dahil sapagkat po, pwede naman ho silang magrenta kung sakali ho sila magpapasok na sa gobyerno at gagawa o paano man kung private project ho ang kanilang gagawin. Pwede ho silang magrenta ng equipment to na gagamitin sa kanilang proyekto. Yes, sir. So hindi requirement ng PICAB ang isang kumukuha ng lisensya bilang anuman pong kategorya, lalo na po yung matataas ang kategorya, na isa kang construction company na wala kang construction equipment. Hindi ho siya requirement, pero kung meron ho, mas maganda. Okay. So, ano po logic doon? Unang-una, Manong Ted, yun ho mga equipment ho. Wala naman ho tayong, if I'm not mistaken po, hindi ho yata nare-rehisto. Wala hong registration ang
ang mga Construction government ay equipment. yung mga opo, Okay. wala po. At ang Opo. yun pa ang yan pong mga equipment naman po na mga heavy equipment or what ano pong mga tawag diyan. Yan po ang nagre-require ho diyan ay yun hong procuring entity. Mhm. Kung ano ho ang kinakailangan dun ho sa proyekto. Opo, Kung opo. kailangan mo ba may ganito, na ganito Yes kalaking sir, yes sir. bulto. Opo, opo. Kasi nga po ang pinupunto po kasi nga dito no ng ating mga kababayan is that ang taas ng kategorya pero sa totoo lang nga wala talagang equipment and then kukuha ng government project na ipapa-subcontract o kaya lisensya lang ang gagamitin, practically office lang ang meron ako. Opo. Yan po ay nangyayari, attorney. May office Yan lang po ay ako. ating iniimbestigahan, Manong Opo, Ted. opo. Dito po sa 15 ito, may ganun ho ba? Na nagpapahiram lang, nagpapabayad lang sa lisensya? Hindi ko ho kayang sagutin ito, Wala Manong Ted. pa. Unang-una, dahil nabanggit ko, hindi ho kami kasali sa implementasyon ng proyekto. Opo. So, dito po ngayon, paano yan? Yung pagpapahiram lang ng lisensya, kumbaga, kumuha ako ng AAA license, matagal na lisensya ko, pero may office lang ako. But actually, wala akong equipment, wala akong mga tauhan, kasi nga, for hire lang ang aking lisensya. Pwede po nangyayari yun. Gaya po ng nasabi ko, Manong Ted, yearly nyo ho, nire-renew nyo yan, every 2 years. So, kinakailangan ho na mayroon kayong empleyado na sustaining technical employees para ma-maintain ho nyo yung inyong kategorya. Oo. So, hindi ho maaari na ikaw ay walang empleyadong inhinyero o arkitekto Oo. para ma-maintain ho ang inyong lisensya. Oo nga Ngayon po. ho, dun ho sa pagpapahiram, gaya ho na nabanggit Opo. ko, ito naman ho ay nirereklamo ho sa amin at kami po ay base ho sa mandato na binigay ho sa amin ng batas ay maaari ho namin suspindihin o i-revoke ang lisensya ho Opo. ng kontrak. Pag napatunayan ho na isa sa mga dahilan ng kanya ay ang pagpapahiram ho illegally ng kanyang lisensya. Meron ho bang legal na pagpapahiram ng lisensya? Wala ho. Okay. So talaga pong illegal ang pagpapahiram po ng lisensya. Illegal po ang papahiram ho ng lisensya at base ho sa naging amenda ho ng ating batas noong 2022. Opo. Ang violation ho ng RA 11711 pag ikay napatunayang may mali or ano po, violation, tumaas na ho ang fine ng penalties kasi ho dati nung 4566 Manong Ted ay 5,000 lamang ho ang fine. Medyo mababa ho. Sa ngayon po, ang fine po ay 100,000 to 500,000 plus 1/10 of 1% of the project amount. Plus, meron din hong imprisonment doon ho sa RA 11711. Sige. So attorney, sa ulitin po kasi para makatulong kami sa inyo pong opisina na malaman po ang inyo pong ginagawa dito nga po sa inyong mandatong ito. Salamat po, attorney. Maraming salamat, Manong Ted. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga nanonood at mga nakikinig sa inyong programa. Salamat na marami.